Ito na ba? Ito na ba ang uwi mong pinagmamalaki, Luisa? Ang tanong ng sarili kong ina ay parang sampal na mas masakit pa sa init ng araw na tumatama sa pisngi ko. Hindi tanong na naghihintay ng sagot, kundi isang hatol na matagal nang naisulat at ngayon lang binigkas. Sa harap ng katedral ng San Isidro, sa gitna ng nagkakagulong tao, pagkatapos ng misa para sa pista, sa harap ng Diyos at ng buong baryo, doon niya piniling durugin ang puso ko. Pagkatapos ng 5 taon sa Maynila, uuwi kang bitbit pa rin ang puseras mong gawa sa sinulid at ang asawa mong puro hangin ang laman ng bulsa. Si Nanay Dolores. Ang boses niya, matalim at walang pakundangan, ay tila kutsilyong humihiwa sa masayang ingay ng banda ng musiko sa di kalayuan. Ang tingin niya, mula ulo hanggang paa, ay isang pagsusuring alam kong hindi ko na naman naipasa. Nakatayo ako roon, hawak ang maletang halos masira na ang gulong sa haba ng biyahe, at sa kabilang kamay, mahigpit ang kapit ng 5 taong gulang kong anak na si Joven. Kararating lang namin, mahinang sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Amoy kandila at pulbura pa ang hangin, sariwa pa sa isip ko ang taimtim na dasal na sana, sa pag-uwing ito, maging maayos na ang lahat. Papasukin niyo muna kami sa bahay. Bahay? Anong bahay? Humalakhak siya, isang tunog na walang bakas ng tuwa. Ang bahay na isinangla ninyo para sa pangarap na yan. Itinuro niya ng nguso si Andres, ang asawa ko, na nakatayo sa likuran ko. Si Andy. Ang aking Andres. Nakayuko siya, ang mga balikat na dati matipuno ay tila binagsakan ng langit at lupa. Sa mga kamay niya, yakap-yakap niya ang isang itim na kahon na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sa loob niyon ay ang prototype. Ang T-Project kamay. Ang imbensyong sa loob ng 7 taon ay kumain sa aming ipon, sa aming pasensya, at sa mga pangakong binitiwan niya sa akin sa ilalim ng puno ng mangga noong kami mga bata pa. Dolores, tama na yan, pakiusap ni Andy, ang boses niya ay garalgal. Huwag dito. Nakakahiya sa mga tao. Hiya, muling bumalik ang nanlilisik na tingin ni nanay sa kanya. Ikaw pa ba ang may karapatang mahiya, Andres Salazar? Ako dapat. Ako na ina ng babaeng pinakasalan mo. Ako na lola ng batang iyan na ni hindi mo mabilhan ng matinong sapatos. Napatingin ako sa paa ni Joven. Luma na nga ang sapatos niya, may konting tastas sa gilid na tinahi ko na lang kagabi bago kami bumiyahe. Isang maliit na detalye na hindi ko inakalang mapapansin ni nanay, pero ginamit niyang bala para ipamukha sa aming wala kaming kwenta. Nagsimula nang magtinginan ang mga tao. Ang mga ale na kalalabas lang ng simbahan, ang mga binatang nag-aabang ng sasakyan, ang mga tsismosang kapitbahay na nagkumpulan sa may tindahan ni Aling Nena. Naririnig ko ang kanilang mga bulungan, mga matang mapanghusga na tila ba kami ang pinakaaliw na palabas sa pista ng San Isidro. Diyos ko, bakit ngayon pa? Bakit dito pa? Pumasok na tayo sa loob, Andy, bulong ko, hinihila siya sa manggas. Ngunit hindi siya gumalaw. Hinablot ni nanay ang isang lukot na papel mula sa kanyang bayong at iwinasiwas ito sa harap ng mukha ni Andy. Ito. Tingnan mo. 1 taon na itong nasa akin. Sulat utang mula kay Mang Kiko sa may-ari ng hardware. 50,000. Pambili mo raw ng piyesa para sa kamay-kamay mong iyan. Akala mo ba hindi ko malalaman? Buong baryo, alam na baon ka sa utang. At ang pangalan ng anak ko ang ginamit mo. Parang may sumabog sa loob ng tainga ko. Ang ingay ng pista ay biglang nawala. Ang nakikita ko na lang ay ang papel na iyon, ang pirma ni Luisa Domingo Salazar, at ang mukha ng asawa kong hindi makatingin sa akin. 5 taon. 5 taon akong nagtiis sa Maynila bilang kasambahay, nagpapadala ng lahat ng sahod ko, tiniis ang pangulila kay Joven na iniwan ko sa pangangalaga niya. Sa pag-aakalang bawat sentimong ipinapadala ko ay napupunta sa pag-aaral ng anak namin at sa unti-unting pag-ahon namin sa hirap. Nag-ipon ako para sa uwing ito. Nagdala ako ng pasalubong. Nagsuot ako ng pinakamaganda kong bestida. Umuwi ako na may dalang pag-asa. Totoo ba to, Andy? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig na. Hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin na mas malakas pa sa anumang sigaw. Akala ko okay na, sabi ko, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa aking mga mata. Sabi mo sa telepono, malapit na. Sabi mo, may investor na.
Sabi mo, konting tiis na lang. Luisa, magpapaliwanag ako. Paliwanag, sumingit na naman si nanay. Anong ipapaliwanag niya? Na isa siyang talunan? Na ang napangasawa mo ay isang pangarap lang ang kayang ibigay? Walang kanin, walang bigas, walang kinabukasan. Puro pangarap. Hindi ko na kaya. Ang hiya ay parang kumunoy na humihila sa akin pababa. Ang galit ay parang apoy na sumusunog sa aking dibdib. Binitiwan ko ang maleta. Lumapit ako kay nanay at hinablot ang sulat utang sa kamay niya. Sa harap nilang lahat, pinunit ko ito. Punit! 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 Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang itong isinaboy ng hangin. Tapos naisigaw ko, at sa unang pagkakataon, hindi ko na siya tinawag na Thipo. Tapos na ako sa pakikinig sa inyo. At tapos na rin ako sa paghihintay sa mga pangakong hindi natutupad. Bumaling ako kay Andy. Ang mukha niya ay puno ng gulat at sakit. At ikaw, sabi ko, dinuduro siya. Akala ko, mapapangiti ko siya sa pag-uwi ko. Akala ko, maipagmamalaki na kita. Pero sumabog sa mukha ko ang pangarap niya at ang mga kasinungalingan mo. Hinila ko si Joven na umiiyak na sa takot. Kinuha ko ang aking maleta. Saan ka pupunta, Luisa? Habol ni Andy, ang boses niya ay desperado. Hindi ko alam, sagot ko, patuloy sa paglakad palayo sa kanila, palayo sa simbahan, palayo sa kahihiyan. Pero isa lang ang sigurado ko. Hinding-hindi ako babalik dito. Hinding-hindi mo na kami makikita ni Joven hanggat hindi mo kayang ibigay ang maginhawang buhay na ipinangako mo sa akin. Luisa, pakiusap, huwag. Sinubukan niya akong habulin. Sa pagmamadali niya, sa panginginig ng kanyang mga kamay, nabitawan niya ang itim na kahon. Bumagsak ito sa sementadong daan. Isang malakas na tunog ng nababasag na bakal at plastik ang umalingaungaw. Sinundan ito ng pagsirit ng mga kislap ng kuryente. Pagkatapos, isang maliit na pagsabog. Itim na usok ang pumailan lang mula sa nasirang prototype. Ang key project kamay, ang obra maestra niya, ang pag-asa ng aming pamilya, ay isa na ngayong nag-uusok na piraso ng basura sa gitna ng daan. Napatigil ang lahat. Maging ang mga tsismosa ay natahimik. Ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang pag-iyak ni Joven at ang tunog ng makinang sumusuko. Napaluhod si Andy. Dahan-dahan niyang dinampot ang mga nagkalat na piyesa. Ang mga daliring mekanikal na dati buong pagmamalaki niyang ipinapakita sa akin sa video call, na kaya raw gumalaw na parang tunay na kamay, ay ngayoy pilipit at sunog. Ang tanawin na iyon ang sumira sa huling piraso ng pagmamahal na natitira sa puso ko. Isang larawan ng kabiguan. Ang lalaking pinakasalan ko, nakaluhod sa gitna ng daan, yakap ang isang sirang pangarap habang ang buong mundo ay nakatingin. Tumalikod ako. Bawat hakbang palayo ay parang may tinik na tumutusok sa aking talampakan. Luisa, teka, narinig kong muli ang boses niya. Hindi ako lumingon. Kahit ito lang tingnan mo di. May kung anong nag-udyok sa akin na huminto, pero hindi pa rin ako humarap. Nakita ko sa gilid ng aking mata na may inaabot siya. Isang papel na kinuha niya mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ito. Ang mga investor, sabi niya, basag ang boses. Umatras sila. Lahat sila. Kahapon lang. Kahapon lang tumawag ang huli. Dahan-dahan akong lumingon. Nakita ko ang listahan. Mga pangalan ng kumpanya at tao na may nakasulat na withdrawn sa tabi. Pula ang tinta, parang dugo. Wala na. Wala na siyang maasahan. Wala na kaming aasahan. Tinitigan ko siya. Ang lalaking minahal ko. Ang lalaking puno ng pangako. Ngayon, isa na lang siyang anino ng dating siya, napapalibutan ng abo ng kanyang mga pangarap. At ako ang asawang tumalikod sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Paalam, Andy, bulong ko sa hangin, bago tuluyang hinila si Joven at ang aking maleta, at naglakad patungo sa kung saan, basta malayo sa lugar na iyon na minsang tinawag kong tahanan. Ang pag-alis namin ni Joven sa San Isidro ay hindi parang pagtalikod lang sa isang lugar. Ito ay pagtalikod sa isang buhay, sa isang pangako. Sa loob ng 6 na buwan, ang bawat araw ay isang pilit na paglimot. Nanuluyan kami sa kapatid kong si Lena sa Lucena, sa isang maliit na apartment sa likod ng palengke.
Ang amoy ng pinagbilhan ng isda sa umaga at ang ingay ng mga nagtitinda ang naging bagong musika ng buhay namin. Sinubukan kong maging manhid. Sinubukan kong maging matatag. Para kay Joven. Pero habang sinusubukan kong bumuo ng bagong mundo para sa amin, sa kabilang dako ng Luzon, sa isang maalikabok na pabrika sa Bulacan, si Andy naman ay unti-unting winawasak ang sarili niya. Ang pabrika ng bakal ay isang halimaw na gawa sa metal at apoy. Ang ingay dito ay nakabibingi, ang walang tigil na lagari, ang dagundong ng mga makinang pumupukpok ng bakal, ang sigawan ng mga trabahador na halos hindi na magkarinigan. Ang hangin ay mabigat at mainit, may amoy ng tinutunaw na metal at sunog na langis. Dito pinili ni Andy na magtago o marahil magparusa. Hindi na siya ang inventor na may malinis na kamay at isip na puno ng mga diagram. Ngayon, isa na siyang trabahador. Ang mga braso niyang dati ihumahagod lang sa mga blueprint ay ngayon puno ng galos at grasa. Ang pawis ay palaging namumuo sa kanyang noo, dumudungi sa kanyang mukha, at nag-iiwan ng mga guhit na parang mapa ng kanyang paghihirap. Nagtatrabaho siya ng doble kayod, kumukuha ng lahat ng overtime na pwede niyang makuha, kumakain ng kanin na may tuyo lang sa isang tabi, at natutulog sa isang masikip na bunkhouse, kasama ng iba pang manggagawa. Ang bawat piraso ng bakal na binubuhat niya, ang bawat tornilyong hinihigpitan niya, ay may katumbas na halaga. Pera para makabili ulit ng mga piyesa. Pera para muling buuin ang key project kamay. Pera para, balang araw, matupad ang sinabi ko, ang maibigay ang maginhawang buhay na ipinangako niya. Ang alaala ng mga salita ko noong araw na iyon sa harap ng simbahan ang latigong humahampas sa kanyang likod para magpatuloy. Hinding-hindi ako babalik hanggat hindi mo kayang ibigay ang maginhawang buhay. Sa gabi, kapag ang ingay ng pabrika ay napapalitan na ng hilik ng kanyang mga kasama, doon lang siya nagkakaroon ng pagkakataong huminga. Ilalabas niya ang pita kanyang luma. Sa loob, may isang litrato, kupasin na at may tupi sa gitna. Ang litrato naming tatlo, kuha noong binyag ni Joven. Nakangiti ako at karga-karga niya ang munti naming anak. Iyon na lang ang natitirang ebidensya ng pamilyang minsan ay buo. Tinititigan niya ito hanggang sa manlabo ang kanyang mga mata, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Isang gabi ng Setyembre, dumating ang bagyo. Ang pangalan nito'y iisang, at tulad ng isang taksil, dumating ito ng mabangis at walang babala. Ang hangin ay sumisipol sa mga yero ng pabrika, parang isang demonyong nag-aalburoto. Ang ulan ay latigo na humahampas sa lahat ng bagay. Nagdeklara na ng kanselasyon ng trabaho, pero si Andy, kasama ng ilang desperado pa, ay nagpaiwan. Kailangan nilang isecure ang bagong dating ng mga materyales. Kailangan niya ang dagdag na bayad. Andy, uwi na tayo. Delikado na, sigaw ng kanyang kumparing si Roddy habang kumakapit sa isang poste, para hindi tangayin ng hangin. Sandali na lang to, pare. Tatapusin ko lang itong pagtatali sa crane, isinigaw pabalik ni Andy. Ang boses niya ihalos lamunin ng ugong ng bagyo. Ang crane. Isang dambuhalang tore ng bakal na ginagamit sa pagbuhat ng mabibigat na karga. Nakatayo ito sa gitna ng bakuran, parang isang kalansay na nilalamig sa gitna ng unos. Umakyat si Andy sa platform nito, basang-basa, nilalamig, pero tuloy pa rin. Kailangan niyang higpitan ang mga safety lock. Sa ibaba, nagsisigawan na ang mga tao. Biglang kumidlat ng napakalakas. Ang liwanag ay panandali ang ginawang araw ang madilim na gabi, at sa isang iglap na iyon, nakita nila ang isang nakakapangilabot na tanawin. Ang base ng crane, na kinakain na pala ng kalawang at pinahina ng walang tigil na ulan, ay dahan-dahang bumibigay. Ang lupa sa ilalim nito ay lumambot at gumuho. Yetis, bumabagi de dyan. Kasabay ng dagundong ng kulog ang isang tunog na mas nakakatakot, ang tunog ng metal na nababali, ng mga tornilyong bumibitaw sa kanilang kinakapitan. Naramdaman ni Andy ang paggalaw. Tumingin siya sa ibaba. Huli na ang lahat. Ang crane ay bumagsak. Parang isang higanting pinutulan ng paa, bumagsak ito nang may nakabibinging lakas. Yumanig ang lupa. Ang mga bakal ay nagpilipit na parang alambre. Ang mga kable ay nagputukan na parang mga kwitis. At sa ilalim ng tontoneladang bakal at pagkawasak, naroon si Andres Salazar. Ang huling pumasok sa isip niya bago siya lamunin ang dilim ay hindi ang sirang prototype o ang mga utang, kundi ang mukha ni Joven na umiiyak at ang mga mata kong tumalikod sa kanya.
Sa Lucena, walang kamalay-malay, nagtitiklop ako ng mga nilabhan sa aming maliit na sala. Si Joven ay gumuguhit sa isang piraso ng papel sa sahig. Tahimik ang gabi, maliban sa mahinang ambon na naririnig ko sa iyero naming bubong. Ate, may tsismis, bungad ni Lena, ang kapatid ko, habang nagtitimpla ng kape. Sabi ni Aling Martha, nakita raw si Andy doon sa Bulacan. Nagtatrabaho daw sa pabrika ng bakal. Kawawa naman daw, butot balat na. Hindi ako umimik. Pero sa loob-loob ko may kumirot. Inisip ko siya sa gitna ng init at ingay. Isang kirot na mabilis kong iwinaksi. Kasalanan niya yan, sabi ko sa sarili ko. Biglang tumunog ang luma kong cellphone. Isang unknown number. Hello, sagot ko. Good evening. Is this Imreat Luisa Salazar, wife of F. Andres Salazar? Tanong ng isang boses na malamig at formal. Boses ng taga-opisina. Kinabahan ako. Ako nga. Bakit? Ma'am, I'm calling from the S. Luke's Medical Center. Your husband was brought in tonight. He was involved in a workplace accident. Ang tasa ng kapeng hawak ni Lena ay nabitawan niya. Nabasag ito sa sahig. Ngunit ang tunog na iyon ay walang-wala kumpara sa pagbasag ng mundo ko. Ano-anong nangyari sa kanya, nanginginig ang boses ko. He's in critical condition, ma'am. Multiple fractures, internal bleeding. He's currently in the KID. He's in a coma. Coma. Ehihiu. Critical. Ang mga salita ay parang mga suntok sa aking sikmura. Napaupo ako sa silya. Nanlamig ang buo kong katawan. Si Joven, na narinig ang pagkabigla sa boses ko, ay lumapit at yumakap sa mga binti ko. Ma'am, as his legal spouse, we need you to come here to sign the consent forms for his upcoming procedures. Napatingin ako sa paligid. Sa kapatid kong namumutla, sa mga kapitbahay na nagsisimula ng sumilip sa bintana, naakit ng ingay ng nabasag na tasa. Nararamdaman ko na naman ang mga matang mapanghusga. Ang mga bulungan. Si Luisa, ang asawa ng naaksidente. Ang asawa ng talunan. Ate, kailangan mong pumunta, bulong ni Lena, hinahaplos ang likod ko. Ngunit ang namuo sa dibdib ko ay hindi awa o pag-aalala. Kundi takot. Takot na bumalik sa mundong iyon. Ang mundo ng mga bayarin sa ospital, nang walang kasiguraduhan, ng habang buhay na pag-aalaga sa isang taong baka hindi na magising. Ang takot na maging tagapag-alaga ng isang sirang pangarap. Huminga ako ng malalim. Ang pride at sakit na itinayo kong pader sa paligid ng puso ko sa loob ng 6 na buwan ay tumigas na parang bato. Hindi mariin kong sagot sa telepono. Hindi ako pupunta. Pero ma'am D. Wala na siyang pamilya, pagsisinungaling ko, at bawat salita ay laso na pumapatay sa kung anumang natitira sa akin. Sabihin niyo sa kanya, kapag nagising siya, na ayokong maging balo ng isang bigo. Binabaan ko ng telepono. Nakatitig sa akin si Lena, hindi makapaniwala. Ate, anong ginawa mo? Hindi ako sumagot. Niyakap ko na lang si Joven ng mahigpit, ipinikit ang aking mga mata, at pilit na kinukumbinsi ang sarili na tama ang ginawa ko. Ngunit sa gitna ng aking pagmamatigas, hindi ko napansin ang isang bagay. Ang maliit kong anak, si Joven, ay nakarinig ng lahat. Nakita niya ang takot sa mukha ko. Narinig niya ang masasakit na salitang binitiwan ko. At sa murang isip niya, isang desisyon ang nabuo. Nang gabing iyon, habang mahimbing na akong natutulog, dahan-dahang bumangon si Joven. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag sa ilalim ng kanyang unan, inilabas niya ang isang bagay na palihim niyang itinago mula noong umalis kami sa San Isidro, isang punit at lukot na blueprint. Ang blueprint ng key project kamay na dinampot niya mula sa kalsada noong araw na iyon. Ang tanging alaala ng kanyang ama. Tahimik siyang lumabas ng apartment sa gitna ng ulan na muling bumuhos. Ang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya ang papel na iyon sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung saan ang Bulacan. Hindi niya alam kung paano makararating doon. Pero sa puso ng isang 5 taong gulang na bata, may isang bagay siyang sigurado. Hahanapin niya ang kanyang tatay. 8 taon. Sa loob ng 8 taon, ang oras ay naging isang kakaibang bagay para sa aming tatlo.
Para kay Andy, ito ay isang mahabang pagtulog sa isang puting kwarto sa Lucas, isang panaginip na hindi natatapos, kung saan ang tanging palatandaan ng paglipas ng panahon ay ang tunog ng makinang humihinga para sa kanya. Para sa akin, ito ay 8 taon ng pagkayod, ng pagiging nanay at tatay, ng pagpapalaki kay Joven ng mag-isa sa Lucena. Ang mga palad kong dati malambot ay magaspang na sa paglalaba at paglilinis para sa iba. Ang mga ngiti ko'y matipid at ang mga tawa'y bihirang-bihira. Pero para kay Joven, ang 8 taon ay isang pagbabago. Mula sa isang 5 taong gulang na batang umiiyak sa ulanan, siya ngayon isang 13 taong gulang na binatilyo. Payat, seryoso ang mga mata at palaging may dalang libro. Isa siyang honor student sa pinakaprestihiyosong paaralan sa rehiyon, ang Santa Ventura Science High School. Isang batang henyo, sabi ng mga guro niya. Pero sa likod ng mga medalya at matataas na grado, may isang sikretong nagpapatakbo sa kanyang mundo, isang panata na binuo niya 8 taon na ang nakakaraan. Ang sikretong iyon ay nakatago sa basement ng luma naming apartment. Isang maliit na espasyo na amoy lumang papel at alikabok na may iisang bumbilyang nakabitin sa kisam. Ang mga pader ay nangingitim sa halumigmig. Dito, gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang homework at kapag tulog na ako, binubuhay ni Joven ang pangarap ng kanyang ama. Nakalapag sa isang gasgas na mesang kahoy ang lahat ng research notebooks ni Andy. Ang mga ito'y naipon niya sa paglipas ng mga taon, ang iba ay naipadala ng tiyahin niyang si Lena, ang iba ay nakuha niya mula sa mga naiwang gamit sa San Isidro. Bawat pahina ay kupas na, ang sulat kamay ng kanyang ama ay halos maging anino na lang. Pero para kay Joven, ang mga ito ay banal na kasulatan. Maingat niyang kinakumpel ang bawat diagram, bawat formula, bawat tala. Tinatap niya ito sa isang lumang desktop computer na nabili niya mula sa kanyang naipon sa allowance. Tinuturuan niya ang sarili ng coding, ng engineering principles, ng lahat ng kailangan para maintindihan ang utak ng kanyang tatay. Sa isang pader ng basement, may isang malaking whiteboard. Dito nakasulat sa itaas, sa makapal na letra, Project Kamay 2.0. Sa ilalim nito, ang isang panata, tatapusin ko ito, Tay. Para sa'yo. Ang kanyang dedikasyon ay hindi napapansin ng marami, pero nagbubunga ito. Sa taunang science fair ng Santa Ventura High, ang kanyang entry, isang maliit na robotic arm na kayang dumampot ng lapis, ang laging panalo. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang anino. Uy, tingnan nyo. Ang proyekto ni ambisyoso, sigaw ng isang mas matandang estudyante, si Ricky, ang kilalang bully ng eskwelahan. Kasama ang kanyang mga alipores, nilapitan nila ang booth ni Joven. Nakatayo si Joven sa tabi ng kanyang poster, kung saan nakalagay ang mga detalye ng Project Kamay. Project Kamay daw. Baka naman project pangarap lang yan, tulad ng tatay mo, pang-aasar ni Ricky. Hindi umimik si Joven. Sanay na siya. Ang kwento ng kanyang pamilya, ng amang nakomatose dahil sa aksidente, at ng inang tumangging bumisita, ay naging isang urban legend sa maliit nilang komunidad. Anak ng komatos. Ambisyoso, lalong lumakas ang tawanan. Sa isang mabilis na kilos, sinadyang banggain ni Ricky ang poster. Nahulog ito at inapakan niya. Ang papel na may larawan ng prototype at pangalan ni Joven ay napunit sa gitna. Napatigil ang lahat sa paligid. Ngunit si Joven, imbes na magalit o umiyak, ay kalmadong yumuko. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga piraso ng punit na poster. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Tumingin siya sa mga mata ni Ricky, hindi may galit, kundi may pagkaawa. Pagkatapos, tumalikod siya at bumalik sa kanyang booth, iniwan ang bully na walang masabi. Ang sakit ay hindi niya ipinakita, ginawa niya itong gasolina para sa apoy na naglalagablab sa loob niya. Ang insidenteng iyon ay may nasaksihan. Isang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang 40, elegante sa suot niyang simpleng business attire, at may matalas pero mabait na mga mata. Nakatayo siya sa gilid, tahimik na nagmamasid. Siya si Engineer Pilar Navarro, isang kilalang philanthropist at isa sa pinakamahuhusay na robotics engineer sa bansa. Isa siya sa mga hurado ng fair. Nang wala nang masyadong tao, lumapit si Engr Navarro sa booth ni Joven. Joven Salazar, tama, tanong niya, ang boses niya ay mahinahon pero may bigat. Nagulat si Joven. Opo, ma'am. Hindi pinansin ni Engr
Navarro ang maliit na robotic arm sa mesa. Ang tiningnan niya ay ang mga blueprint na nakalatag sa ilalim nito, ang mga orihinal na kopya ni Andy. Saan mo nakuha ang mga disenyong ito? Sa tatay ko po, sagot ni Joven, medyo kinakabahan. Tinitigan ni Enger. Navarro ang isang partikular na diagram para sa wrist joint mechanism. Ang tatay mo si Andres Salazar ba siya? Tumango si Joven, lalong nagtaka. Paano niya nalaman? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Enger. Navarro. Isang ngiting may halong lungkot at paghanga. Kilala ko ang gawa niya. Nakita ko ang isa sa mga papel niya sa isang conference noon, bago-bago ang nangyari. He was brilliant. Ahead of his time. Iyon ang unang pagkakataon na may nagsabi ng maganda tungkol sa kanyang ama sa loob ng maraming taon. Pakiramdam ni Joven ay may bumara sa kanyang lalamunan. I can help you, sabi ng inhinyera. May access ako sa mga materyales, sa mga 3 sprinter, sa mas advanced na software. S can mentor you. Pero may kondisyon. Ano po yun? Halos pabulong na tanong ni Joven. Let's keep this between us, Maring sabi ni Enger. Navarro. Walang makakaalam. Hindi ang nanay mo, hindi ang mga guro mo. It will be our little secret. This project is too important to be exposed to vultures before it's ready. Understood. Walang pag-aalinlangan, tumango si Joven. Sa wakas, isang kakampi. Mula noon, naging doble ang buhay ni Joven. Sa umaga, isa siyang honor student. Sa gabi, isa siyang apprentice sa ilalim ng lihim na paggabay ni Enger. Navarro. Nagkikita sila online, minsan sa isang maliit na coffee shop sa labas ng bayan. Tinuruan siya ni Pilar kung paano i-refine ang mga disenyo, kung paano gawing mas efficient ang power source, kung paano isulat ang code para sa mga sensor. Ang key project kamay ay unti-unting nabubuo, hindi na lang sa papel, kundi sa virtual reality. Isang hapon, pagkatapos ng klase, dumiretso si Joven sa Lucas. Ito ang kanyang lingguhang ritual. Upo siya sa tabi ng kama ng kanyang ama, sa malamig at tahimik na hospital corridor na iyon, kung saan ang tanging tunog ay ang ritmikong beep ng monitor. Nakahiga pa rin si Andy. Walang pagbabago. Ang mukha niya ay payapa, pero ang katawan ay unti-unti nang nanghihina. Inilabas ni Joven ang kanyang notebook at nagsimulang magbasa. Tay, may progress report ako, bulong niya, para bang nag-uulat sa kanyang project manager. Nakasolve na po natin yung power consumption issue. Sabi ni Enger. Navarro, siya po yung bago nating consultant, kailangan nating gumamit ng lithium polymer batteries imbes na iyon. At yung sa actuators, may bago po akong idea. Patuloy siyang nagsalita, ipinapaliwanag ang bawat tagumpay, bawat problema. Ito ang kanilang paraan ng pag-uusap. Ang anak na nagpapatuloy ng laban at ang amang natutulog na siyang inspirasyon. Malapit na, Tay, sabi ni Joven bago umalis, hinawakan niya ang kamay ng ama na puno ng mga tubo. Konting tiis na lang. Kailangan ko lang makuha yung scholarship sa DOST. Iyon na lang ang pag-asa para makabili tayo ng mga totoong piyesa. Para ma-print na natin yung prototype. Ang scholarship na iyon ang sentro ng lahat ng plano ni Joven. Iyon ang tanging paraan para matustusan ang proyekto nang hindi humihingi sa akin ng pera, isang bagay na ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi niya gagawin. Ayaw na niyang maging pabigat. Pag-uwi niya ng gabing iyon, masaya ang kanyang pakiramdam. Punong-puno ng pag-asa. Ngayong araw ang release ng scholarship results. Pagpasok niya sa basement, agad niyang binuksan ang luma niyang computer. Ang tunog ng dial-up modem ay parang musika sa kanyang tenga. Nag-log in siya sa kanyang email. May isang bagong mensahe. Mula sa Department of Science and Technology. Ping! Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Ito na. Ito na ang simula ng lahat. Dahan-dahan niyang kinlik ang email. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagsimula siyang magbasa. Dear Enro Joven Salazar. Thank you for your application for the DOST-C Undergraduate Scholarship. We received a record number of highly qualified applicants this year. After careful deliberation. Huminto siya sa paghinga. We regret to inform you that your application was not successful at this time.
Scholarship application, denied. Ang dalawang salitang iyon ay nakasulat sa malaking pula. Parang hatol. Parang isang pader na biglang itinayo sa kanyang harapan. Napakurap si Joven, tinititigan ang screen. Ang ingay ng computer fan ang tanging maririnig sa basement. Sa isang iglap, gumuho ang tanging planong iningatan niya. Ang pag-asang binuo niya sa loob ng maraming buwan ay biglang naglaho. Paano na ngayon? Saan siya kukuha ng pera? Ang pangarap na abot kamay na niya ay bigla na namang naging napakalayo. Ang pagtanggi sa scholarship ni Joven ay hindi lang isang balita, ito ay isang lindol na yumanig sa pundasyon ng aming tahimik na buhay. Para sa kanya, ito ang pagsasara ng lahat ng pinto. Para sa akin, ito ang pagbubukas ng isang pinto na matagal ko nang isinara at ayaw nang balikan. Anak, anong problema? Tanong ko isang gabi habang naghahapunan kami. Ilang araw na siyang tahimik, ang mga mata niya ay laging malalim ang iniisip. Ang dating sigla sa pagkukwento tungkol sa eskwela ay napalitan ng katahimikan. Hindi siya sumagot. Dinukot lang niya ang isang sobre mula sa kanyang bag, isang liham mula sa Lucas. Isang billing statement. Nakita ko ang halaga. Halos 8 milyong piso na ang utang namin sa ospital at patuloy pa itong lumalaki. At sa ibaba, may paalala. Kung hindi kami makakapag-down payment sa loob ng 30 araw, mapipilitan silang itigil ang life support ni Andy. Kailangan ko ng pera, ma, sa wakas ay sabi niya, ang boses niya ay basag. Para sa ospital. Para sa project. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na narinig ko siyang humingi. Ang batang hindi kailanman nagreklamo, ang batang tiniis ang lahat, ay sumusuko na. Ang puso ko'y nadurog. Ang pader na itinayo ko laban kay Andy at sa nakaraan ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Kinabukasan, gumawa ako ng isang desisyon. Isang desisyong desperado. Nag-ayos ako ng sarili, isinuot ang pinakadesente kong blusa, at sumakay ng bus papuntang Maynila. Mayroon akong isang huling baraha na pwedeng laruin, isang baraha na may pangalang Marco Ibanez. Si Marco Ibanez. Bago pa dumating si Andy sa buhay ko, siya ang manliligaw kong taga-Maynila. Galing sa mayaman at maimpluwensyang pamilya. Isang binatang gwapo, matalino, at may pangako ng isang maginhawang buhay na hindi ko pinili. Nang pakasalan ko si Andy, sinabi niyang nagkamali ako ng desisyon. Ngayon, siya na ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking tech company sa Asia, ang Ibanez Holdings. Ang opisina niya ay nasa tuktok ng isang makintab na gusali sa Bonifacio Global City. Ang sahig ay gawa sa marmol, ang mga dingding ay salamin, at ang hangin ay amoy pera at kapangyarihan. Habang naghihintay ako sa lobby, pakiramdam ko'y isa akong pulubi na naligaw sa palasyo. Luisa! Ang boses niya. Ganoon pa rin, malumanay pero may otoridad. Tumayo ako para harapin siya. Hindi siya gaanong nagbago. Mas tumipuno lang ang katawan, at ang mga mata niya ay mas naging matalas, sana isa paggawa ng malalaking desisyon. Marco, sabi ko, pilit nang umingiti. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Sa loob ng kanyang malawak na opisina, kung saan tanaw ang buong syudad, inilahad ko ang lahat. Ang komatos kong asawa, ang utang sa ospital, ang anak kong nawawala ng pag-asa. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatalikod sa akin. Lagi kong sinasabi sa'yo noon, Luisa. You deserve better. You deserved a life without struggle. Hindi ako naparito para marinig yan, Marco. Naparito ako para humingi ng tulong. Kahit trabaho lang. Kahit anong trabaho. Humarap siya sa akin. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. I can give you more than a job. I can give you a solution. Lumapit siya sa kanyang mesa at may isinulat sa isang tseke. Inilapag niya ito sa harap ko. 10 milyong piso. Napatitig ako sa mga zero. Ang halagang iyon ay hindi ko kikitain kahit sa 3 buhay. Bayaran mo ang ospital, sabi niya. Bumili ka ng kondo. I-enroll mo si Joven sa pinakamagandang eskwelahan. Kalimutan mo na ang buhay na iyan. Ano-anong kapalit, tanong ko, nanginginig. Simple lang, sabi niya, at ang ngiti niya ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Hiwalayan mo na ang asawa mong gulay na lang. At pakasalan mo ako. Parang may humampas sa dibdib ko.
Ito ang alok na kinatatakutan ko. Ang pag-abandona sa lahat, sa alaala ni Andy, sa dignidad ko. Ang pagbebenta sa sarili ko para sa pera. Bigyan mo ako ng panahon para mag-isip, sabi ko, tumayo ako para umalis. Ang alok na ito ay may expiration, Luisa, sabi niya. Tulad ng pasensya ko noon. Umalis ako sa gusaling iyon na gulong-gulo ang isip. 10 milyon. Kalayaan mula sa utang. Isang bagong simula. Pero sa anong halaga? Ang kaluluwa ko. Habang ako'y nakikipag-usap sa demonyo sa kisi, si Joven naman ay nakahanap ng anghel, o iyon ang akala niya. Viral, Joven. Viral, masayang sabi ni Enger. Pilar sa kabilang linya ng video call. Ang demo na ginawa natin, ipinakita ko sa isang maliit na online forum. At sumabog ito. Ipinakita niya kay Joven ang screen. Isang video ng isang 3D rendered na kamay na gumagalaw ng may kahanga-hangang pagkapino. Tumatango, kumukumpas, nagbubukas at nagsasara. Ang e-Helping Hands Project, ang pangalang ibinigay ni Enger. Pilar para hindi direktang matukoy ang Project kamay. Ang video ay mayroon ng daan-daang libong views. Ang comment section ay puno ng papuri, ng mga tanong, at higit sa lahat, ng mga alo. Patong-patong ang offers, Joven, sabi ni Enger. Pilar. May mga universidad na gustong i-fund ang research. May mga foundations. At may isang private investor na handang pondohan ang lahat. Prototype, manufacturing, lahat. Ito na. Ito na ang sagot sa lahat ng dasal niya. Sino po sila? Hindi pa sila nagpapakilala. Gusto raw nila ng isang personal na meeting. Pero ang importante, handa silang ibigay ang lahat ng kailangan natin. May isang kondisyon lang sila. Ano po iyon? Nag-atubili si Enger. Pilar. Gusto nilang sila ang magmay-ari ng patent. Ang pangalan ni Andres Salazar tatanggalin sa lahat ng papeles. Para kay Joven, iyon ay isang suntok. Ang buong proyektong ito ay para sa kanyang ama. Ang tanggalin ang pangalan nito ay parang pagbura sa kanyang pagkatao. Pero isipin mo, Joven, sabi ni Enger. Pilar. Ito na ang pagkakataon para matulungan ang libu-libong tao. Para matupad ang vision ng tatay mo. Minsan, kailangan nating isakripisyo ang pagkilala para sa mas malaking kabutihan. Ang mga salita ng kanyang mentor ay tumatak sa isip ni Joven. Nga naman. Ano ang mas mahalaga? Ang pangalan o ang pangarap mismo? Dumating ang araw ng 2 desisyon. 2 pirma na magtatakda ng aming kapalaran. Sa isang marangyang restaurant sa Makati, kaharap ko si Marco. Nakalatag sa mesa ang isang engagement contract. Sa tabi nito, ang tseke para sa 10 milyong piso. So, what's it going to be, Luisa? Tanong ni Marco, itinaas ang kanyang kopitan ng champagne. A life of struggle or life with me? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na abot kamay. Ang buhay na hindi ko kailanman naranasan. Naisip ko si Joven. Naisip ko ang bill ng ospital. Naisip ko ang 8 taon ng pagtitiis. Pumikit ako ng mariin at naramdaman ko ang pagtulo ng isang luha. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang corporate boardroom, kaharap ni Joven ang isang grupo ng mga abogadong nakasuot ng mamahaling suit. Ang kaduda-dudang investor. Ang kailangan lang namin, Jimmy Salazar, ay ang iyong pirma dito, sabi ng pangunahing abogado. Itinutulak ang isang makapal na kontrata at isang non-disclosure agreement, sa ibabaw ng mesa. At bukas na bukas din, ang 10 milyong pisong pondo ay nasa account mo na. 10 milyon. Ang parehong halaga. Tiningnan ni Joven ang kontrata. Ang mga salitang transfer of intellectual property at exclusive patent ownership ay nakatatak doon. Ang pangalan ng kanyang ama ay wala kahit saan. Ito ay isang pagtataksil. Pero ito rin ang katuparan. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama sa ospital. Naalala niya ang rejection letter ng scholarship. Kinuha niya ang ballpen. Sa parehong oras, sa parehong syudad, sa ilalim ng parehong langit, 2 Salazar ang gumawa ng desisyon. Pinirmahan ko ang engagement deal. Pinirmahan ni Joven ang
At sa F.U. Lucas Medical Center, sa tahimik na gihi, nangyari ang isang bagay na imposible. Ang heart monitor na konektado kay Andy Salazar, na 8 taon ng kalmado at halos patag ang linya, ay biglang bumilis. Beep! Beep! Beep 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 beep. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis, parang isang makinang biglang umandar. Parang isang kaluluwang nagising sa isang masamang balita. Parang isang pusong tumutugon sa 2 pagtataksil na sabay na naganap. Ang 10 milyong piso ni Marco ay parang isang mabilis na agos na tumangay sa lahat ng problema namin. Sa isang iglap, nabayaran ang utang sa ospital. Sa isang iglap, nakalipat kami ni Jovin sa isang magandang kondo, ngunit na ibinigay ni Marco sa The Fort, isang lugar na dati ay sa panaginip ko lang nakikita. Ang buhay ay naging komportable, tahimik at nakakabingi sa karangyaan. Pero ang bawat sulok ng bagong bahay, ang bawat malambot na unan, ay may kasamang tinik na tumutusok sa aking konsensya. Isang gabi, habang tinutulungan ko si Jovin sa kanyang mga gamit para sa malaking araw, ang official public launch ng E-Helping Hands Project, sa isang malaking tech exposition, may nahulog mula sa kanyang libro. Isang business card. Makintab, itim, na may gold embossed na logo. Ibanez Holdings. Bigla akong kinabahan. Saan mo nakuha to, anak? Tanong ko, dinampot ang card. Yan po yung sa investor namin, sagot niya, hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang laptop. Ang galing nga, masila ang nag-provide ng lahat. May sarili na akong lab bukas, sa expo, ipapakita na namin yung first fully functional prototype. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Ibanez Holdings. Ang investor niya ay si Marco. Ang lahat ng ito, ang biglaang pondo, ang biglaang interes sa proyekto ng anak ko, ay hindi nagkataon lamang. Anak, anong pinirmahan mo? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig. Hipo at kontrata para sa funding. Sila na po ang bahala sa patent para mas mabilis, para hindi na raw dumaan sa pangalan ni Papad. Noon ko naintindihan ang lahat. Ang buong plano ni Marco. Hindi lang ako ang gusto niyang bilhin, gusto niyang angkinin ang pangarap ni Andy. Ang imbensyon na pinagbuwisan ng buhay ng asawa ko ay gagamitin niya para lalo pang yumaman. Ang 10 milyong pisong ibinigay niya sa akin ay hindi tulong kundi bayad. Bayad para sa katahimikan ko, para sa proyekto, para sa kaluluwa ng pamilya namin. Jovin, nagkamali ka, sabi ko, hinawakan ang mga balikat niya. Hindi sila investor. Sila ang halimaw na kakain sa atin ng buo. Sinubukan kong ipaliwanag pero huli na. Ang expo ay bukas na. Ang kontrata ay napirmahan na. Kinabukasan, ang exposition hall ay puno ng tao. Mga mamamahayag na may dalang kamera, mga tech enthusiast, mga potensyal na kliyente. Sa gitna ng entablado, may isang malaking screen na nagpapakita ng logo ng Ibanez Holdings at sa ilalim nito, ang pangalan ng proyekto, Project Atlas. Binago na nila ang pangalan. Binura na nila ng tuluyan ang T-kamay na simbolo ng pinagmulan nito. Sa backstage, nakita ko si Jovin, bihis na bihis sa bago niyang polo, kinakabahan pero excited. Sa tabi niya, si Marco, nakangiti na parang isang hari na malapit ng koronahan. At sa isang sulok, nakita ko si Ingrid. Pilar Navarro, ang mentor ni Jovin, na may pag-aalala sa mukha, tila mayroon din siyang napagtanto. Kailangan kong gumawa ng paraan. Habang tinatawag na sa stage si Marco para sa kanyang opening remarks, tumakbo ako papunta sa technical booth. Ginamit ko ang lahat ng natutunan ko sa pagiging disente at sa pagiging desperado. Excuse me, I'm Luisa Ibanez, sabi ko sa technician, ginamit ang apelyidong malapit ng maging akin. N.E. Ibanez asked for last-minute change in the presentation. May isa-substitute akong video. Naniwala ang technician. Sa isang mabilis na galaw, isinaksak ko ang AFSB na naglalaman ng mga lumang video ni Andy, mga kuha niya sa kanyang maliit na workshop sa San Isidro, ang mga pagsubok niya, ang mga pagkabigo. Ang kanyang boses na puno ng pangarap habang ipinapaliwanag ang bawat piyesa. Nagsimula nang magsalita si Marco sa stage. Today, Ibanez Holdings is proud to present revolutionary technology project that will change the future of prosthetics. Project Atlas. Sa hudyat niya, dapat ay lalabas ang makintab na gifi ng Ibanez Holdings. Pero ang lumabas sa malaking screen ay ang magulo at malabong video ni Andy Salazar.
Ang mukha niya, pawisan pero nakangiti, habang hawak ang unang prototype. Ang tawag ko dito ay Project Kamay, narinig ng buong hall ang boses ni Andy mula sa nakaraan. Dahil ang pangarap ko, makapagbigay ng kamay sa mga nawalan. Isang kamay na hindi lang gumagana, kundi may puso. Natigilan si Marco. Nagkagulo ang mga tao. Si Jovin, na nasa gilid ng stage, ay napatingin sa screen, ang mga mata niya inanlalaki. Nakita niya ang kanyang ama. Hindi pa ako tapos. Tumakbo ako mula sa tech booth at umakyat sa entablado. Hinablot ko ang mikropono mula sa kamay ng host. Ang pangalan niya ay Andres Salazar, sigaw ko sa mikropono. Siya ang aking asawa at siya ang tunay na inventor ng proyektong iyan. Hindi si Marco Ibanez. Lahat ng kamera ay bumaling sa akin. Ang mga flash ay sumabog na parang mga kidlat. Namutla si Marco. Luisa, what are you doing? Security. Huwag kang magmalinis, Marco, humarap ako sa kanya, ang galit na naipon sa loob ng maraming taon ay sumabog. Alam nating lahat kung bakit mo ito ginagawa. Gusto mong angkinin ang proyekto dahil alam mong may malaking military contract na naghihintay dito, hindi ba? Isang kontrata para gumawa ng mga kamay na pambomba, hindi pantulong. Lumapit ako sa kanya. Sa harap ng daan-daang tao at libu-libong nanonood online, ibinunyag ko ang lahat. At alam niyo ba kung paano niya ako sinubukang patahimikin, lumingon ako sa mga audience. Inalok niya ako ng 10 milyon at isang engagement ring para talikuran ang asawa kong kumatos at pakasalan siya. This man is not philanthropist. He is a monster. Public humiliation. Ang mukha ni Marco ay nag-iba-iba ng kulay, mula sa puti, pula, hanggang sa kulay abo. Hindi siya makapagsalita. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang mahinahong umakyat sa entablado. Si Enger. Pilar Navarro. Kinuha niya ang isa pang mikropono. Tama si Ginang Salazar, deklara niya, ang kanyang boses ay kalmado pero matatag, pumuputol sa ingay. Ang lahat ay natahimik para makinig sa kanya. Bilang konsultant ng proyektong ito mula sa simula at bilang isang dating kasamahan ni Andres Salazar sa isang research group maraming taon na ang nakalilipas, masasabi kong ang intellectual property ng Project Kamay ay malinaw na pag-aari niya. Naglabas siya ng isang folder na puno ng mga dokumento. Yung Ibanez, sabi niya, tinitingnan si Marco ng diretso sa mata. Maaaring napapirma mo ang isang menor de edad na bata sa isang kontrata, at maaari mong subukang bilhin ang kanyang ina. Ngunit may isang bagay kang nakalimutan. Itinaas niya ang isang partikular na dokumento. Ang patent para sa core technology ng Project Kamay ay na-file at na-approve na noon pang 2029. Bago pa man maaksidente si Salazar. Ito ay legal at hindi maaaring mailipat. Iwinagayway niya ang papel. Sa harap ng mga kamera, kitang-kita ang selyo ng gobyerno at ang pangalan sa ibaba, patent #S-2029 Salazar. Walang sinuman pagdidiin ni Enger. Pilar, ang pwedeng umangkin, magbenta, o mag-develop ng proyektong ito nang walang legal na permiso mula sa patent owner. At dahil siya ay incapacitated, ang tanging may karapatang pumirma para sa kanya ay ang kanyang legal na asawa. Si Luisa Salazar. Lahat ng mata ay bumalik sa akin. Ako pala. Ako pala ang may hawak ng susi sa lahat. Tumingin ako kay Jovin na nakatayo sa gitna ng entablado, tulala, hawak-hawak ang prototype na kamay. Pagkatapos, tumingin ako kay Marco na ang mukha ay larawan ng sukdulang pagkatalo. Kinuha ko ang isang baso ng tubig mula sa podyum. Lumapit ako sa kanya. At sa harap ng buong mundo, ibinuhos ko ito sa mukha niya. Para yan sa asawa ko. Bumaba ako ng stage, hinila ko si Jovin na parang isang estatwang nagising. Tara na, anak. Uwi na tayo. Hihiramin natin ang kamay ng tatay mo. Ang pag-alis namin sa exposition hall ay parang pagtakas mula sa isang nasusunog na gusali. Ang ingay, ang mga flash ng kamera, ang galit na sigaw ni Marco, lahat ay iniwan namin sa likuran. Sakay ng lumang van ni Enger. Pilar, kasama ang prototype na ligtas na nakalagay sa espesyal na case nito, binagtas namin ang EDSA patungo sa Lucas. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Tahimik kaming tatlo.
Si Anger. Pilar ay seryosong nakatutok sa kalsada, ang kanyang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Si Joven ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa kanyang mga mata pero alam kong hindi niya talaga nakikita ang mga ito. Ang isip niya, tulad ng sa akin, ay lumilipad. At ako ay nakatitig sa aking mga kamay na nakapatong sa aking kandungan. Sa aking kaliwang kamay, sa palasingsingan, naroon pa rin ang engagement ring na bigay ni Marco. Malamig. Mabigat. Isang kumikinang na simbolo ng isang malaking pagkakamali. Kailangan nating makuha ang thumbprint niya, sabi ni Engre. Pilar, ang kanyang boses ay formal at pumutol sa makapal na katahimikan. Kahit symbolic consent lang. Iyon ang magpapatibay sa legal na claim natin sa patent. Iyon ang magiging huling pako sa kabaong ng lahat ng plano ni Marco. Thumbprint. Ang thumbprint ng asawa kong 8 taon nang hindi gumagalaw. Parang isang malungkot na biro, pero iyon ang batas. Iyon ang natitirang sandata namin. Kasabay ng kanyang mga salita, nagsimulang pumatak ang ulan. Mahina lang noong una, tulad ng mga luhang nagbabadyang tumulo, hanggang sa unti-unting lumakas at naging isang bugso na humahampas sa windshield ng van. Ang kalsada ay naging isang makintab at madulas na itim na salamin. Ang mga ilaw mula sa mga poste at ibang sasakyan ay nagsasayaw at kumakalat, nakakasilaw. Sorry, biglang bulong ni Joven, hindi pa rin inaalis ang tingin sa bintana. Ang kanyang refleksyon ay malungkot. Kung hindi lang ako naging sabik. Kung nakinig lang ako sayo. Hinawakan ko ang kanyang braso. Ang mga kalamnan niya itensyonado. Ilve, anak. Wala kang kasalanan, sabi ko, ang boses ko'y malumanay pero may diin. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Dapat noon pa kita sinabihan tungkol kay Marco. Dapat hindi ako pumayag. Sa pag-uusap naming iyon, sa pag-amin ng aming mga pagkukulang, hindi namin napansin ang malaking oil tanker sa unahan na biglang nawalan ng kontrol. Sa basang kalsada, nag-hydroplane ito. Ang mga gulong nito'y nawalan ng kapit. Umiskid ito, umikot, at ang mahabang katawan nito ay humampas sa concrete barrier, tuluyang humarang sa 2 lane na aming dinadaanan. Pilar, ingat, sigaw ko, ang puso ko'y biglang umakyat sa aking lalamunan. Ginawa ni Engre. Pilar ang lahat para makaiwas. Kinabig niya ng husto ang manibela pa kanan, narinig ko ang nakabibinging screech ng mga gulong na lumalaban sa aspalto. Ngunit huli na ang lahat. Masyadong malapit. Masyadong mabilis. Ang aming van ay sumalpok ng buong lakas sa gilid ng tanker. Boom! Ang tunog ay parang isang pagsabog sa tabi mismo ng aking tainga. Ang impact ay parang isang higanting kamao na sumuntok sa amin ng walang awa. Ang lahat ay nangyari ng sabay-sabay sa isang nakakakilabot na slow motion. Ang pagtilapo ng aming mga katawan. Ang pagbasag ng mga salamin ay naging parang kumikinang na ulan sa dilim. Ang sigaw naming tatlo na pinag-isa ng matinding takot. Ang katawan ko ay marahas na itinulak papunta sa kaliwa. Ang braso ko'y tumama at naipit sa nabaling bakal ng pinto ng van na yumupi na parang papel. Nakita ko pa, sa isang iglap na iyon, ang engagement ring ni Marco na lumipad mula sa aking daliri. Umikot ito sa hangin na parang isang kumikinang na luha, isang huling paalam, bago ito tuluyang nilamon ng kadiliman at kaguluhan. Pagkatapos, dumating ang sakit. Isang matinding sakit sa aking kaliwang braso na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Isang sakit na parang kuryenteng gumapang sa buo kong katawan. At pagkatapos ng sakit, wala na. Kadiliman. Nagising ako sa isang pamilyar na amoy, ang pinaghalong amoy ng betadine, alkohol at gamot. Ang amoy ng ospital. Ang amoy ng 8 taong paghihintay. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang liwanag sa itaas ay puti at nakakasilaw. May mga aninong mabilis na kumikilos sa paligid. Nasa isang emergency room ako. Mama, gising ka na? Si Joven. Ang boses niya. Basag, puno ng pag-aalala. Lumingon ako at nakita ko siya sa tabi ko. May malaking band-aid siya sa noo at nagsisimulang mangitim na pasa sa pisngi, pero buo siya. Sa tabi niya, si Engre. Pilar, may benda sa kanang braso. Ligtas sila. Salamat sa Diyos. Sinubukan kong bumangon,
Ngunit isang matinding kirot mula sa aking kaliwang braso ang pumigil sa akin, nagpaigik sa akin sa sakit. Tumingin ako roon. At ang nakita ko ay nagpahinto sa aking paghinga at nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Ang braso ko wasak. Mula siko pababa, ito ay nababalutan ng dugo at punit-punit na benda. Ngunit sa mga siwang, kitang-kita ko ang mga puting butong naglabasan at ang laman na halos durog na at wala ng porma. Severe crush injury, multiple comminuted fractures, narinig kong sabi ng isang doktor na nakatingin sa isang maliwanag na X-ray film. Ang boses niya ay kalmado pero pinal. The nerves and blood vessels are too damaged. We can't save it, we have to amputate. Amputate. Puputulin. Ang salitang iyon ay parang isang martilyong paulit-ulit na ipinukpok sa aking bungo. Hindi. Hindi pwede. Paano ako magtatrabaho? Paano ko aalagaan si Jovin? Paano ako mabubuhay ng may isang kamay lang? Ang hiya, ang awa sa sarili, ang matinding takot, lahat ay bumuho sa akin. Nagsimula akong umiyak, isang pag-iyak na walang tunog, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa aking mga pisngi. Dosi, may paraan pa ba? Tanong ni Jovin, ang boses niya ay desperadong-desperado. Kahit ano po. Pakiusap. Umiling ang doktor. I'm sorry, son. The damage is irreversible. We need to operate now to prevent massive infection and further blood loss. Habang nag-uusap sila, ang mga mata ni Jovin ay napako sa isang bagay sa sulok ng EC, ang itim na case na naglalaman ng prototype. Nagtamo ito ng mga gasgas at UP dahil sa aksidente, pero himalang nanatiling buo at sarado. Isang ideya, isang nakakabaliw at radikal na ideya, ang biglang sumiklab sa isip ng anak ko. Isang ideya na isinilang mula sa trahedya at henyo. Wait, sigaw niya, humarang sa mga nurse na naghahanda ng itulak ang stretcher ko papunta sa operating room. Huwag niyong putulin. May solusyon ako. Mabilis siyang tumakbo at kinuha ang case. Binuksan niya ito sa harap ng naguguluhang mga doktor. Sa loob, naroon ang key project kamay, kumikinang sa ilalim ng matinding ilaw ng EC. Makinis, gawa sa carbon fiber at titanium na may mga asul na D-light sa mga joints. Mukha itong galing sa hinaharap. Ano yan, bata? Tanong ng punong surgeon, ang boses niya iritado. Wala tayong oras para sa mga laruan. Hindi ito laruan, Dosi, sabi ni Jovin, at sa isang iglap, nawala ang takot sa kanyang boses. Napalitan ito ng isang klase ng otoridad na hindi ko pa kailanman narinig mula sa kanya. Ito ay isang fully functional, neurally integrated prosthetic. Kaya nitong kumonekta direkta sa mga nerve endings ng pasyente. Kaya nitong palitan ang nawalang braso. Real time. Nagtinginan ang mga staff. Ang ilan ay may pagdududa, ang iba ay may pagkamangha. Pakiusap, Dosi, pagmamakaawa ni Jovin, ang mga mata niya ay nagliliyab sa determinasyon. Ako po ang nagdisenyo at bumuo nito. Alam ko ang bawat circuit, bawat sensor. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Bigyan niyo ang nanay ko ng pagkakataon. Tumingin ang surgeon kay Enger. Pilar, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Jovin, naghahanap ng kumpirmasyon. Tumango si Enger. Pilar, ang mukha niya ay seryoso. Totoo ang sinasabi niya, Doktor. I can vouch for the technology. Ito ang unang real-world test. Isang baptism of fire, kung tawagin. Ang operating theater ay malamig, puti at napakatahimik. Ang tanging maririnig ay ang ritmikong pagbeep ng mga monitor na nakakabit sa akin. Isang grupo ng mga pinakamahuhusay na surgeon ng ospital ang nagtipon, hindi lang para mag-opera, kundi para masaksihan ang isang posibleng himala o isang matinding kabiguan. At sa gitna nila, ang anak kong 13 taong gulang, nakasuot ng surgical mask at gown, nanginginig ng bahagya ang mga kamay pero matatag ang mga mata. Sa tulong ni Enger, Pilar, at sa ilalim ng mahigpit na paggabay ng mga surgeon, sinimulan niya ang isang procedure na hindi pa nagagawa kailanman sa kasaysayan ng ospital. Ang pag-attach ng key project kamay sa aking katawan. Napanood ko ang lahat sa isang malabong panaginip na dulot ng anesthesia. Nakita ko ang imahe ng aking anak, seryosong nakatungo, habang maingat na ikinakabit ang mga microsensors sa aking mga natirang nerve endings. Ang bawat kilos niya ay tumpak at maingat. Ito ang pinakamatinding exam ng kanyang buhay.
Pagkatapos ng maraming oras na parang isang saglit lang, tapos na. Nagising ako sa recovery room. Ang unang naramdaman ko ay ang kakaibang bigat sa aking kaliwang bahagi. Dahan-dahan kong tiningnan. Doon ito. Nakakabit sa aking katawan. Ang mekanikal na kamay na gawa sa metal at pangarap. Ang obra ng aking asawa na tinapos ng aking anak. Ang mga daliri nito ay nakatikom na parang isang kamao. Sinubukan kong igalaw. Nag-focus ako. Sa isip ko, inuutusan kong bumukas ang mga daliri. Buksan. Walang nangyari. Sinubukan ko ulit, mas mariin. Buksan, pakiusap. Ang mekanikal na kamay ay nanatiling walang buhay, isang malamig at dayuhang bagay na nakakabit sa akin. Nagsimulang mamuo ang luha sa aking mga mata. Isang kabiguan. Ma, okay lang yan, sabi ni Jovin, hinawakan ang aking kanang kamay. Kailangan lang ng oras para mag-sync ang utak mo sa mga sensor. Subukan mo ulit. Huwag mong isiping utusan. Damdamin mo lang. Pumikit ako. Inisip ko hindi ang pag-uutos. Inisip ko ang isang damdamin. Ang pakiramdam ng paghahaplos sa mukha ni Jovin noong siya sanggol pa. Ang pakiramdam ng paghawak sa kamay ni Andy noong una kaming nag-date. Pag-ibig. Pagmamahal. Dahan-dahan, may naramdaman akong kislap ng kuryente. Isang twitch. Pagmulat ko ng mata, ang robotic pinky finger ay bahagyang gumalaw. Pagkatapos, ang ring finger. Sunod-sunod. Dahan-dahan, parang isang bulaklak na bumubukas sa umaga, ang mga mekanikal na daliri ay isa-isang bumukas. Tagumpay. Umiyak ako. Hindi dahil sa sakit o sa takot. Umiyak ako dahil sa milagro. Itinaas ko ang kamay sa harap ng aking mukha. Ang makinis na metal ay kumikinang. Ang mga asul na diyu ay marahang kumikislap. Ito ay bahagi na ng akin. Ngunit sa likod ng pagkamangha, isang realisasyon ang sumampal sa akin. Kamay ng asawa ko ang nakadikit sa akin, bulong ko, ang boses ko'y puno ng pagkamangha at isang kakaibang uri ng sakit. Ito ang kanyang pagmamahal, ang kanyang talino, ang kanyang sakripisyo, na ngayon ay literal na kadugtong ng aking katawan. Gumagana, ma, sabi ni Jovin, lumuluha na rin sa tuwa. Gumagana po. It's alive. It's alive. Sa kabilang palapag ng ospital, sa tahimik at malamig na intensive care unit, isang nurse ang gumagawa ng kanyang regular na round. Ang tanging maririnig ay ang monotonous at ritmikong pagbeep ng mga makina. Lumapit ang nurse sa kama ni Andres Salazar para ayusin ang kumot. Walang pagbabago. Ngunit habang inaayos niya ang kumot sa ibabaw ng kanang kamay ni Andy, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang halos hindi mapansing kislot. Napahinto siya, iniisip na baka guni-guni lang. Tinitigan niyang mabuti ang kamay. Tahimik. Akmang tatalikod na siya nang mangyari ulit ito. Ang hintuturo ng kanang kamay ni Andres Salazar. Isang maliit pero malinaw na pagkibot. Tila ba may sinusundan? Tila ba may nararamdaman? Tila ba sumasabay sa paggalaw ng isang kamay na nasa ibang silid, sa ibang katawan? Ang paggalaw ng daliri ni Andy ay hindi isang minsanang pangyayari. Sa mga sumunod na araw, habang ako ay nasa kabilang palapag, unti-unting natututong kontrolin ang bago kong kamay sa pamamagitan ng masakit pero kinakailangang physical therapy. Si Andy naman ay unti-unting nagpapakita ng mga senyales ng pagbabalik. Mula sa paggalaw ng daliri, sumunod ang pagkurap-kurap ng mga mata, hanggang sa isang araw, sa ilalim ng isang experimental na hyperbaric therapy na isinuggest at pinondohan ni Engel. Pilar, tuluyan siyang nagising. Ang unang imahe na bumungad sa kanyang mga matang dahan-dahang iminulat ay malabo. Isang puting kisam. Isang pamilyar na amoy ng ospital. Pagkatapos, isang mukha. Ang mukha ko. Nakaupo ako sa tabi ng kanyang kama, nakatingin sa kanya, ang mga mata ko'y puno ng pinaghalong takot, pag-asa, at 8 taon ng naipong pangulila at pagsisisi. Luisa. Ang boses niya. Garalgal, mahina, na parang galing sa isang napakalayong lugar. Pero iyon ang boses niya. Boses ni Andy. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Tumulo ang mga luha ko, mga luhang hindi ko na napigilan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang katawan niya ay masyadong mahina. 8 taon ng paghiga.
8 taon ng pagiging isang anino. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay para hawakan ako, ngunit sa kalagitnaan, napako ang kanyang tingin. Hindi sa aking mukha, kundi sa aking kaliwang kamay. Ang kamay na gawa sa metal at pangarap. Ang obra niya. Ang kanyang mga mata, na puno pa ng kalituhan mula sa mahabang pagtulog, ay nanlaki. May bakas ng gulat, ng pagtataka, at ng isang bagay na hindi ko mabasa. Dahan-dahan, ibinaba niya ang tingin mula sa prosthetic hand, pabalik sa aking mga mata, na para bang nagtatanong. Agad kong sinubukang itago ang kamay sa aking likuran, na para bang isa itong kasalanang kailangang ikubli. 1 kilos na puno ng hiya. Andy, mabutit gising ka na, sabi ko, ang boses ko'y nanginginig. Hindi niya inalis ang tingin sa akin. Anong nangyari, tanong niya, at pagkatapos, ang tanong na pinakakinatatakutan ko. Ang kamay mo. Luisa, anong nangyari sa kamay mo? Bumuhos ang lahat ng emosyon. Ang 8 taon ng tampuhan, ng sakit, ng pagsisisi, at ng pagmamahal na hindi nawala ay nag-umapaw sa maliit na silid na iyon. Ikinuwento ko ang lahat. Ang aksidente. Ang pagkadurog ng aking braso. Ang desperadong desisyon ni Joven sa emergency room. Ang matagumpay na operasyon. Habang nagsasalita ako, ang mga luha ko'y patuloy sa pag-agos. Pero ang reaksyon niya ay hindi ang inaasahan ko. Hindi pagkamangha. Hindi tuwa. Kundi isang malamig na katahimikan. Iniwan mo kami, sabi niya, ang mga salita ay simple pero tumagos sa aking puso na parang mga bubog. Tumawag ang ospital. Sinabi nila sa akin. Bago ako tuluyang nawalan ng malay. Ang sabi mo raw ayaw mong maging balo ng isang bigo. Ang mga eksaktong salita ko. Naalala niya. Iyon ang huling bagay na narinig niya bago siya nilamon ng dilim. Ang sakit sa kanyang mga mata ay higit pa sa anumang pisikal na pinsala. Ito ay ang sakit ng pag-abandona. Andy, patawarin mo ako, pagmamakaawa ko, hinawakan ang kanyang tunay na kamay. Natakot ako. Nadala ako ng galit ng hiya. Patawarin mo ako. Umiling siya, pumikit ng mariin. 8 taon, Luisa. 8 taon akong natulog na dala-dala ang mga salitang iyon. 8 taon na ikaw ang huli kong alaala, tumatalikod palayo sa akin. Sa gitna ng aming paghaharap, bumukas ang pinto. Pumasok si Joven, dala ang isang tray ng pagkain. Natigilan siya nang makita ang kanyang ama, gising at nakatingin sa kanya. Tay! Napabaling si Andy sa pinanggalingan ng boses. Nakita niya ang isang binatilyo, matangkad, seryoso ang mukha, pero may mga matang kamukhang kamukha niya. Hindi ang 5 taong gulang na batang umiiyak na huli niyang nakita. Joven! Anak, halos pabulong na sabi ni Andy, hindi makapaniwala. Binitawan ni Joven ang tray. Mabilis siyang lumapit at niyakap ang kanyang ama. Isang yakap na puno ng 8 taon ng pangungulila, ng mga lihim na pag-uulat sa tabi ng kama, ng isang panatang tinupad. Umiyak si Joven sa balikat ng kanyang ama, at si Andy, sa kabila ng panghihina, ay niyakap siya pabalik. Tingnan mo, Tay, sabi ni Joven, humiwalay sa yakap at itinuro ang aking kamay. Ako ang nagkabit niyan. Tinapos ko po ang sinimulan ninyo. Gumagana siya. Noon lang nagbago ang lahat sa mga mata ni Andy. Ang sakit ay napalitan ng pagtataka. Ang tampo ay napalitan ng paghanga. Tumingin siya mula sa kanyang henyong anak, pabalik sa obra maestrang nakakabit sa asawang mahal niya. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang nanginginig na kanang kamay. Ngunit hindi ang mukha ko ang hinawakan niya. Hinawakan niya ang prosthetic hand. Hinaplos niya ang makinis na metal, sinundan ng kanyang daliri ang bawat linya, bawat joint. Na para bang isang artist na muling pinagmamasdan ang kanyang pinakamahalagang likha. Ang pag-aalburoto sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang emosyong mas malakas, ang pagmamalaki ng isang inventor, at ang pagmamahal ng isang asawa. Maganda, bulong niya, nakatingin sa akin, ang mga mata niya ay nagsisimula na ring mamasa. Mas maganda pa sa nasa isip ko. At sa kilos na iyon, sa mga salitang iyon, nagsimula ang paghilom. Ngunit ang kapayapaan ay hindi para sa amin. Hindi pa. Habang kami nag-iiyakan sa loob ng silid, sa hospital corridor, ibang drama ang nagaganap. Si Marco Ibanez, kasama ang kanyang mga abogado at isang batalyon ng media na binayaran niya, ay gumagawa ng eksena.
Ang pamilyang Salazar ay mga manloloko, isinisigaw niya sa mga kamera. Ginamit nila ang isang peking kwento para sirain ang aking pangalan at angkinin ang isang teknolohiyang binayaran ko. Ang babaeng yan, sabay duro sa pinto ng aming silid, ay bumalik lang nang malaman niyang may pera na. Siya ay isang desperadong gold digger. Desperado na si Marco. Dahil sa public humiliation, bumagsak ang stocks ng kanyang kumpanya. Ngayon, gagamitin niya ang huling alas niya, ang pagsira sa aming pangalan. Sa parehong araw, nagsampa siya ng kasong cyberlabel laban sa akin, at isang kaso para questionin ang patent ni Andy, gamit ang kontratang pinirmahan ni Jovin bilang ebidensya. Ang balitang ito ay dinala sa amin ni Engre. Pilar. Ang sandali ng aming pagkakabuo bilang pamilya ay agad na sinundan ng anunsyo ng isang bagong digmaan. Isang digmaan na hindi na sa Tech Expo idaraos, kundi sa korte. Ang kaso ay naging isang national sensation. Ang batang henyo laban sa tech tycoon. Ang paggising ng inventor. Bawat channel, bawat pahayagan ay may kwento tungkol sa amin. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang courtroom ay siksikan. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Sa isang panig, si Marco, kampante at mayabang, napapaligiran ng pinakamagagaling na abogado. Sa kabilang panig, kami, si Andy na nasa wheelchair pa rin, ako na may makinang na kamay, at si Jovin, isang 13 taong gulang na bata na nakatayo sa sentro ng lahat. Ang pinakakritikal na sandali ay nang tawagin si Jovin sa witness box. Nanginginig siyang umakyat. Maliit siya tingnan sa malaking upuang iyon. Pero nang magsimula siyang magsalita, nawala ang lahat ng kaba. Ang Project Kamay po ay hindi nagsimula sa pera, sabi niya, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag, naririnig sa buong silid. Nagsimula po ito sa pangarap ng tatay ko. Isang pangarap na makatulong. Bawat gabi, sa loob ng 8 taon, binasa ko ang mga notebook niya. Inaral ko ang bawat guhit niya. Tinapos ko ang kanyang trabaho hindi para sa pera o para sa kasikatan. Tinapos ko po ito dahil mahal ko ang tatay ko. Tumingin siya sa akin. At nang maaksidente ang nanay ko, ang proyektong iyon ang nagligtas sa kanya. Ang kamay na iyon ay hindi lang bakal at wire. Iyon po ay simbolo ng pag-asa. Iyon po ang puso ng pamilya namin. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa courtroom. Maging ang hukom ay tila natigilan, nakikinig sa bawat salita ng bata sa kanyang harapan. Pagkatapos ng mahabang paglilitis, ng mga ebidensyang inilatag, ng mga testimonya, dumating ang oras ng pagpapasya. Ang lahat ay nakatingin sa hukom habang inaayos nito ang kanyang salamin at binabasa ang huling pahina ng kanyang mga tala. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Itinaas ng hukom ang kanyang martilyo. Ang buong silid ay huminto sa paghinga. Bang! Ang tunog ng gavel ay umalinggaw-ngaw. This court has reached decision, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay walang emosyon. The verdict will be released tomorrow morning at 10 o'clock. Itinayo niya ang korte. Ang mga salita ay binitiwan. Ang hatol ay nakasulat na. Ngunit para sa amin, ito ay isang buong gabi ng paghihintay. Isang buong gabi ng takot. Sa D-screen sa labas ng courtroom, isang news sticker ang paulit-ulit na umiikot. Salazar Family Sas Ibanez Holdings, verdict pending. Ang umaga ng paghatol ay dumating na may dalang kakaibang katahimikan. Ang kalangitan ay maaliwalas, ngunit ang hangin sa loob ng courtroom ay mabigat at halos hindi mahinga. Puno na naman ng tao, ngunit ngayon walang bulungan. Ang tanging maririnig ay ang sabay-sabay na pag-click ng mga kamera at ang sarili kong pagtibok ng puso na dumadagundong sa aking mga tainga. Nasa tabi ko si Andy, nakaupo sa kanyang wheelchair, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng upuan. Sa kabila ko, si Jovin, ang kanyang batang mukha ay seryoso at matatag, lampas sa kanyang edad. Sa likuran namin, si Engre. Pilar, ang aming anghel na bantay. Sa kabilang panig, si Marco Ibanez. Ang kanyang kumpiyansa kahapon ay napalitan ng isang manipis na tabing ng pagkabalisa. Ang kanyang mga mata ay mailap at ang kanyang mga mamahaling abogado ay abala sa huling minutong pagbubulungan. 10:00 ng umaga. Pumasok ang hukom. Tumayo ang lahat. Ang bawat sandali ay parang isang mabagal na torture. Manatiling nakaupo, sabi ng hukom.
Ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na silid. Inayos niya ang kanyang salamin at kinuha ang isang folder. Pagkatapos ng masusing pag-aaral sa lahat ng ebidensya at testimonya na inilatag sa korteng ito, panimula niya, ang hukuman ay nagkaroon na ng desisyon. Pinigilan ko ang aking paghinga. Ang aking kanang kamay ay hinawakan ang aking kaliwang kamay, ang malamig na metal ng obra ni Andy. Doon ako kumuha ng lakas. Sa kaso ng cyber libel na isinampa ni Marco Ibanez, laban kay Zenf, Luisa Salazar, this court finds the defendant guilty. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa aming panig. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Hinggil sa usapin ng patent ownership ng teknolohiyang kilala bilang Project Kamay, kinikilala ng korteng ito ang legalidad at pagkauna ng patent number negatibo 2029 Salazar na nakapangalan kay Andres Salazar. Ang kontratang pinirmahan sa pagitan ng Ibanez Holdings at ng menor de edad na si Jovin Salazar ay idinideklarang void at walang bisa. Parang may bumagsak na pader sa aking dibdib, isang pader na gawa sa takot at pangamba. Napatingin ako kay Andy at nakita ko ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Furthermore, pagpapatuloy ng hukom, ang kanyang boses ay tumigas at ang tingin niya ay direktang ipinukol kay Marco. Nakita ng korteng ito ang malinaw na ebidensya ng malis at bad faith sa panig ni Ibanez. Ang kanyang mga aksyon ay hindi lamang naglalayong agawin ang intellectual property, kundi sinadyaring sirain ang reputasyon ng pamilya Salazar para sa kanyang sariling kapakinabangan. Dahil dito, ang lahat ng claims ni Ibanez ay ibinabasura. Case dismissed. Itinaas ng hukom ang kanyang martilyo. Bang! Ang tunog ay isang deklarasyon ng aming kalayaan. Ngunit may huling salita ang hukom. At bilang danyos perwisyo sa pinsalang moral at pinansyal na idinulot sa pamilya Salazar, inuutusan ng korteng ito si Marco Ibanez at ang Ibanez Holdings na bayaran ang nagsasakdal ng halagang 50 million pesos. Natulala si Marco. Ang kanyang mukha ay naging abo. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang kayabangan ay gumuho. Ang mga kamera ay sumabog sa mga flash, lahat nakatutok sa kanyang talunang mukha. Sa aming panig, ang luhang pinigilan ay bumuhos na. Niyakap ko si Jovin na umiiyak na sa aking balikat. Lumuhod ako sa harap ni Andy at niyakap siya ng mahigpit. Tapos na. Tapos na ang laban. Paglabas namin ng korte, sinalubong kami ng isang dagat ng mga mamamahayag. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may 2 tao akong nakita sa gilid, 2 taong hindi ko inaasahang makita. Sina nanay at tatay. Si Nanay Dolores, na minsan inanlilisik ang mga mata sa galit, ngayon ay nakatayo roon, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Nang magtama ang aming mga mata, dahan-dahan siyang lumapit, kasunod ang aking ama. Walang nagsalita. Lumapit lang si nanay sa akin at niyakap ako. Isang yakap na puno ng pagsisisi. Anak, patawarin mo ako, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Pagkatapos, bumitaw siya sa akin at lumapit kay Andy. Yumuko siya sa harap ng kanyang wheelchair. Andy, patawarin mo kami. Nagkamali ako. Nagkamali kami. Ang pinakamalaking kayamanan pala hindi pera, kundi ang pamilyang tulad ninyo. Isang pamilyang matatag. Tinapik ni Andy ang balikat ng aking ina. Tapos na po yun, sabi niya, isang ngiti ng pagpapatawad ang nasa kanyang mga labi. Ang mahalaga, narito na po tayo ngayon. Buo. Ang eksenang iyon, ang pagpapatawad, ang muling pagbubuklod, ay mas matamis pa kaysa sa anumang panalo sa korte. Lumipas ang 1 taon. Ang perang napanalunan namin sa tulong ng pamamahala ni Pilar ay napunta sa tamang lugar. Sa isang maliit na isla na may malinaw na tubig at puting buhangin, na angkop na pinangalan ng Isla de Clara, itinayo namin ang pangarap ni Andy. Ang Salazar Hand Tech Center. Isang modernong pasilidad na nakatayo sa tabi ng dagat, kung saan ang hangin ay sariwa at ang tanawin ay puno ng pag-asa. Sa araw ng inaugurasyon nito, libu-libong tao ang dumalo. Ngunit ang pinakamahalagang bisita ay ang mga unang benepisyaryo, mga batang isinilang na may kulang na kamay, mga mangingisdang naputulan dahil sa aksidente, mga lola na gustong muling mayakap ng buo ang kanilang mga apo. Nasa entablado kami, si Andy, nakakatayo na sa tulong ng isang tungkod, ako, na buong pagmamalaking iwinawagayway ang aking prosthetic hand,
at si Jovin, na pinarangalan ng isang medalya mula sa Pangulo bilang pinakabatang innovator ng bansa. Nang putulin namin ang ribbon, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngunit ang palakpak ay napalitan ng mga hikbi ng tuwa nang simulang ikabit ang mga unang libreng prosthetics sa mga benepisyaryo. Isang batang babae ang umiyak nang una niyang madampot ang isang bulaklak na gumamela. Isang matandang karpintero ang lumuha habang muli niyang hinahawakan ang isang martilyo. Ang mga eksenang iyon ang tunay na tagumpay. Nang papalubog na ang araw at ang langit ay nag-aagaw sa kulay kahel at lila, dinala ako ni Andy sa tabing dagat. Doon, sa ilalim ng isang arko na pinalamutyan ng mga puting bulaklak, kasama si Jovin bilang aming nag-iisang saksi, ginawa namin ang isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat. Nag-renew kami ng aming mga panata. Walang pari, walang maraming bisita. Kami lang tatlo, ang alon at ang papalubog na araw. Hinawakan ni Andy ang aking dalawang kamay, ang isa ay laman, ang isa'y metal. Tumingin siya sa aking mga mata. Luisa, panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Noong una tayong ikinasal, nangako ako ng isang maginhawang buhay. Nabigo ako. Ngayon, hindi na pangarap ang ipapangako ko, kundi ang katotohanan. Ang bawat umaga nagigising akong kasama ka. Ang bawat gabi na matutulog akong yakap ka. Ang bawat sandali. Ikaw, si Jovin, at ang pamilyang ito kayo ang maginhawang buhay ko. Hinaplos ko ang kanyang pisngi gamit ang aking prosthetic hand. Ang dating simbolo ng aming pagkakahiwalay ay ngayon, simbolo na ng aming pagkakabuklod. Andy, sabi ko, habang ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa aking pisngi. Pinatawad na kita noon pa man. At patawarin mo rin ako. Sa pagiging bulag sa tunay na kayamanan. Ang kamay na ito, itinaas ko ito, ang nagpaalala sa akin. Na ang tunay na lakas ay wala sa kung anong hawak mo, kundi sa kung sino ang kasama mong lumalaban. Niyakap namin ang isa't isa. Niyakap kami ni Jovin. Isang mahigpit na yakap ng isang pamilyang sinubok ng apoy, pero lumabas na mas matatag, mas buo. Habang magkayakap kami, dahan-dahan kong inilagay ang aking prosthetic hand sa aking tiyan. Ang makinis at malamig na metal ay dumampi sa umbok na nagsisimula pa lamang sumilip. Idinikit ko ang aking labi sa tainga ni Andy at ibinulong ang isang sikretong magpapatunay na ang buhay ay laging nagbibigay ng bagong simula. Andy, bulong ko, ang boses ko'y nanginginig sa tuwa. May baby tayong parating. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata, ang unti-unting pagsilay ng isang ngiti na mas maliwanag pa sa papalubog na araw. Hinawakan niya ang aking prosthetic hand na nakapatong sa aking tiyan, at ang aming mga daliri, ang sa kanya at ang sa akin, ang tunay at ang gawa sa pangarap, ay nagsaliko. Binuo namin ang hugis ng isang puso. Sa paglubog ng araw sa Isla de Clara, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa pamilya Salazar. Isang kabanatang isusulat, hindi na ng sakit at paghihirap, kundi ng pag-ibig, pag-asa, at ng isang pamilyang tuluyan ng nabuo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Andy, Luisa, at Jovin, isang pamilyang sinubok ng panahon, winasak ng kasalanan, ngunit muling binuo ng pagpapatawad at walang hanggang pagmamahalan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal kong tagapakinig at mambabasa. Salamat sa pagsama sa bawat kabanata, sa pagdanas ng bawat pighati, at sa pagdiwang sa bawat tagumpay ng pamilya Salazar. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga pagkakataong naramdaman ko ang bigat ng mga desisyon ni Luisa, ang sakit ng kabiguan ni Andy, at ang tahimik na determinasyon ni Jovin. Sila ay naging higit pa sa mga tauhan sa isang salaysay, sila ay naging mga tinig na nagpapaalala sa atin ng maraming katotohanan. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin natin ang mga aral na ipinamana nila. Ang aral na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto, ngunit ito ay laging handang lumaban. Ang aral na ang tunay na pagpapatawad ay may kakayahang hilumin kahit ang pinakamalalim na sugat na iniwan ng nakaraan. At higit sa lahat, ang aral na gaano man kadilim ang unos, laging may pag-asa at bagong umaga na naghihintay, lalo na para sa isang pamilyang nananatiling magkakapit-bisig. Ngayon, nais kong marinig ang iyong tinig. Ano ang pinakapumatak na eksena sa iyo? Sinong karakter ang pinakanakaantig sa iyong puso? At anong mensahe ang iiwan ng kwentong ito sa iyo? Mangyaring iwanan ang iyong mga saloobin sa comment section.
Bawat isa ay mahalaga at malugod kong babasahin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Maraming salamat at paalam.